Who is next? Senator Judge Go is recognized. You may proceed, sir, when you're ready, and you have 2 minutes, sir. Salamat, Mr. Presiding Officer. I just want to put it on record, no, given that the incident with the sheriff in July 2011 was discussed in detail during the cross-examination of the defense earlier. I just find it proper that I shed light on the matter without any bias, given that these are matters of fact and based on personal knowledge. Since nabanggit po at ipinakita po kahapon, wag mo nang pumatak yung oras, hindi pa naman tanong yun. Kasama na, sir? Since nabanggit at ipinakita po kahapon ng insidente noong July 2011 involving the Vice President, then Mayor Sara Duterte, and a sheriff, I would like to examine the relevance and context of this incident in determining the pattern of behavior of the Vice President. May I ask the NBI Director, would you agree that determining the context of actions of individuals is important to have a fair and impartial investigations? Yun po yung kasama doon, yung historical behavior to establish a pattern of violence. Okay. Are you aware na may... alam niyo ba yung konteksto at dahilan kung bakit nagawa ni then Mayor Sara Duterte yon? And are you aware na may demolition noong panahong yon involving 217 families who were facing eviction? Tama po, ang pagkakaalam ko po, si Sheriff Abe ay dala-dala ang isang legal and valid order of demolition at gusto niyang ipatupad po yung demolition bilang pagganap po sa kanyang tungkulin po. A simple search online would provide further details. No? Nagalit po si then Mayor Sara noon dahil nakiusap siya sa sheriff na kung pwede bang i-postpone ng ilang oras at i-delay mo ng eviction ng 217 na families. At naalala ko noon na meron pong pulisiya si former Mayor Rodrigo Duterte na ayaw niya pong magpaalis ng mga informal settlers pag walang malapitan. Walang malipatan po yung mga illegal settlers. Kawawa naman po itong mga to na minadali silang paalisin. Is it correct that Davao City was then, sabi ko nga kanina, no? It was correct that Davao City was then dealing with the aftermath of a flash flood. At that then Mayor Sara Duterte had come from attending to affected residents before proceed. Alam niyo ba ito? Well, I was informed po kanina nung sinasabi yan. Alam nyo ba ito? Hindi mo alam. Ganun lang yung sagot eh. Dahil pong dakdak. Hindi kasi totoo naman din nila alam eh. Daming dakdak eh. Diba? Ano ba kasi yun? Kasi alam nyo, nung nagalit si VP Sara Duterte, nung sinapak niya yung sheriff, kasi may usapan noon time na yon na wag mo nang papalisin. Hinay-hinay lang. May usapan na wag mo nang papalisin dahil ililipat muna ng maayos yung mga informal settlers doon. So, ibig sabihin, yung mga nakatira doon na dapat palalayasin dahil may utos ng korte, kasi korte nag-uutos sa sheriff eh. Nakiusap si VP Sara Duterte at may usapan, na wag mo nang papalisin. Antay lang, may oras yun eh. Buong araw din, kahahanap lang si VP Sara Duterte na malilipatan. Aba, itinuloy at inutos ng sheriff sa mga pulis na paalisin. Kaya sinapak nung... wala naman magawa yung mga pulis kasi sheriff yan eh. Ang sheriff po ng korte, kailangan sundin pag may court order. Pag hindi naman, sila madedemanda yung mga pulis. The relegation of duty. Di ba? Siyempre, kailangan silang sumunod. Nung sumunod na sila, aba, nagalit si BP, may usapan na tayo. Patong. Although, we're not, sinasabi nga ni Senator Bongo dito, hindi naman we tolerate that. Pero, hindi mo pwedeng sabihin that there is a pattern of being violent. That violent is not justifiable, but hindi ibig sabihin nun, yung tao na yan, masama yan at papatayan because ginawa niya yan. Walang ganun. Pinagtanggol niya nga yung mga Pilipino doon eh. Mamamayang Pilipino, yung mga pinagtanggol niya. Bang 31 po yung namatay ng panahon yon? Yun po, nalaman ko po kanina. Actually, nandun po ako nung nangyari po yung insidente.
At after 2 days, bumisita rin po yung si former Vice President Jojo Binay. Kasama niya yung anak niya na si Senator Nancy Binay. Mismo, witness po ako doon na talagang hirap ng sitwasyon. June 29 po yung nangyari na madaling araw, yung flash floods. At marami pong namatay, no? 28 to 31. At after a day, July 1, may schedule po yung sheriff na palisin yung mga informal settlers na wala pang malilipatan. Ang maalala ko lang po na nakiusap si then Mayor Sara na kung pwedeng ipagpaliban muna ng ilang oras o araw yung demolish po sa mga illegal or informal settlers na walang malilipatan. Actually, sa totoo lamang po, since we are here for the search for the truth and justice, I believe it is incumbent upon me to put on record my recollection of what happened. Yun po yung maalala ko. Sabi ko nga na may pulisiya po yung syudad noon na kung walang malilipatan yung mga informal settlers ay wag munang paalisin. Kawawa po yung mga kababayan nating mahirap na wala pong malilipatan. Yun po ang konteksto ng nangyari. We are not justifying violence, but we are highlighting that context is important to have a fair assessment of the incident. Magkakaiba naman po yung nangyari nung 2011 sa mga pangyayaring iniimbestigahan nyo po dito. In fact, not just this incident, in our search for the truth, importante alamin natin ang dahilan at konteksto ng mga pangyayari upang maging patas, objective at makatarungan ang ating pagsusuri. Yun lamang po. Ubus na yung Thank you. oras ko. Last 2 minutes na po. Thank you. Ayun, alam nyo, tutuloy din natin yan ha. Kasi alam mo, bago tayo magtapos, gusto natin magpasalamat sa PNP ha. Pasalamatan natin ng PNP, pasalamatan natin. Bakit? Aba, ang bilis masolve. Nahuli na kagad yung pumatay dun sa vlogger. Ang bilis talaga ng PNP pagka ang kanilang trabaho ay syempre VIP nga naman yung kanilang vlogger, di ba? Oh. Tandaan niyo, vlogger ito ng kaya nga kung mga dumalaw, mga bigatin ng mga nataga-administrasyon. Oh. Mismong tagapagsalita, dumalaw. Ibig sabihin, talaga nga namang bigatin itong vlogger na to. Kaya, ayun, solve kagad ang problema. Nahuli kagad, agad-agad. Agad-agad nahuli. Pasensya na po doon sa mga pumatay sa mga rider. Ha? Kasi, magantay muna kayo. Masusolve din yan. Eventually, masusolve din yan. Pero ngayon, unahin muna natin yung unahin daw muna yung hayop talagang bansang Pilipinas. Oo. Anyway, maraming salamat. Kita-kita ulit tayo bukas. Ako po si Banat. Bye! Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluk